Chapter 7. Sumapit ang hapon at hindi agad sila dumiretso sa kondo kundi sa salon. Babe, anong gagawin natin dito? Pagdadaan tanong ni Isay. Hindi ba birthday mo ngayon? Kaya dapat magpaganda ka. Dahil espesyal ang araw na to sa buhay mo. Tugon dito sa kanya. Babe, hindi naman kailangan to. Masaya na ako nakasama kita ngayon. Kontento na ako dito, babe. Hayaan mo na, babe. Isang beses lang naman to sa isang taon at advance celebration na rin para sa panganganak mo. Paglalambing ni Maricel sa kanya. Sige na nga. Matatanggihan ba kita? Pagsang-ayon niyang tugon. Habang inaayusan si Isay ay lihim namang lumabas si Maricel para kunin ang binibili niyang gown na isang maternity dress na kulay pula. At hanggang tuhod lang niya to at lutang ang kaniyang kaseksihan kahit buntis pa siya. Nang matapos siyang lagyan ng make-up, agad inabot ni Maricel ang kanyang gown. Babe, kailangan pa ba to? Tanong niya. Oo naman babe, para maging perpekto. Nakangiti nitong tugon. Wow, I love the way he looked today, babe. Nangingislap ang kanyang mga mata habang pinupuri to. Talaga babe? Masaya niyang tanong. Yes, babe, you look as pretty as always. He said. Pinapataba mo naman ang puso ko eh. She said and smiled. Totoo naman kasi. Tura niya sabay halik sa noo. Thank you for everything, babe. I love you. That's all right, babe. He replied. Hanggang sa pauwi na sila sa kondo at walang kamali-mali si Isay sa plano nito. Kahit naguluhan siya sa effort nito, bagkos pinaubaya at pinagkatiwala na lamang niya ang lahat sa lalaki. Nang makarating na sila sa kondo, sinabayan niya si Isay na takpan ng mga mata nito. Pero bakit, babe? Nagugulo at kinabahan niyang tanong. Basta, maikling tugon niya. Babe, piniglolo ko mo na yata ako eh. Parang mapaiyak na si Isay sa ginagawa nito dahil kinakabahan na siya. Trust me babe, sabi nito. Nang matakpan niyang mata nito ay dali-daling bumaba si Maricel at nagtungo sa kabilang pinto ng kotse. Maingat niyang binababa ang asawa at upang masiguro na safe si Isay, binuhat niya to hanggang sa entrance. Are you ready? Tanong ni Maricel nang maibaba niya ang buntis. Yes, I'm ready babe. Dahan-dahan tinanggal niya ang takip sa kanyang mata. 1, 2, 3. Pagkatapos magbilang ni Maricel ay dahan-dahan rin niyang minumulat ang kanyang mga mata. Oh my God! Bulalas niya. Wow! Maluhaluhan niyang sambit at hindi halos makapaniwala sa kanyang nabungaran nito. Red carpet with balloons and roses. Let's go upstairs, babe. Utos si Maricel. Babe, pwede ko bang kunin ang mga roses? Tanong niya rito dahil paborito niya ang red roses. Of course, para sa iyong lahat ng yan, babe. Nakangiting humalik siya sa noo. Hanggang sa nasa tapat na sila ng pinto at ingat na ingat si Maricel sa pagbukas. Happy birthday to you! Happy birthday, Isay! Boses sa mga panauhin. Oh my God, babe! Hindi napigilan ni Isay ang mapahagulhol dahil sa sobrang kaligayahan at agad itong napayakap kay Maricel. I love you, babe. Madamdaming sabi niya. You're the one and only for me, babe. Tugon nito habang nanatili pa rin sila magkayakap. Lumapit ang kanilang mga magulang at parehong maluha-luha ang mga to habang niyakap nila ang dalawa. Alam nila kung gaano kamahal ni Maricel si Isay at alam rin nila na sobrang mahal ni Isay ang kanilang anak kaya deserving to para sa kanilang regalo. Isay, itong regalo namin para sa inyo ni Maricel. Pahayag ng kanilang ina sabay abot sa isang napakaliit na box. Salamat ma'am, dad. Tugon niya at humalik ito sa kanyang mga biyanan. Walang ideya si Isay kung anong laman at kahit maliit lang ito na regalo. Ngunit para sa kanya ay isang malaking bagay na to sapagkat galing to sa mga taong mahalaga sa kanya. Halika na babe. Ika ni Maricel at nagtungo sila sa sala kung saan naroon ang kanyang birthday cake at mga bisita. Isay, happy birthday! Boses ng kanyang mga kaibigan. At isa-isa nilang inabot ang mga regalo na kanilang dala. Maraming salamat sa pag-surprise niyo sa akin. Sobrang sayo ko talaga. Lalo na po sa aking mga biyanan. Mom, Dad, I can express my appreciation para sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Once again, thank you so much. At para sa aking mapagmahal, maalaga at supportive na asawa, babe, you're my inspiration. You're the light of my life. I'm nothing without you. I've looked for you my entire life. Mangiyak-yak niyang pahayag at agad naman siyang niyakap ni Maricel. I love you, babe.
You make my life worth living and you make me feel good about myself. Tugon niya. Hindi mapigilan ng mga bisita ang mapaluha sa eksena dahil ramdam nila ang tunay na pagmamahalan nila sa isa't isa. Nagsimula na silang kumain at ang lahat ay nag-enjoy, lalo na ang mga buntis. Sapagkat sobrang takaw nila sa mga pagkain, walang tigil naman si Isay sa pag-aasikaso sa mga bisita. Lalong-lalo na sa kanyang mga biyanan. Babe, maupo ka na at ako nang bahala sa mga bisita, Maricel said. Tulungan na kita babe, tugon naman niya rito. Maupo ka na, ako nang tutulong kay Marcel. Nakangiting sabi ng kanyang biyanang babae at inakbayan pa ang anak. Sige po ma'am, salamat po. Ani't hindi maiwasan na muling yakapin ng biyanan dahil sa sobrang kaibaitan nito. Tandaan mo palagi Melissa, ang mahal ng aming anak, mahal din namin. Saad dito sa kanya. Opo ma'am, lagi ko po yung tatanda at ituturo ko rin yan sa aming magiging mga anak. Sinunod ni Isay ang asawa at umuputo kasama ang mga kaibigan. Wala siyang kalam-alam na ito na pala ang huling kasiyahan nila sa kondo. Hanggang sa matapos ang kanilang salo-salo at nag-uwian na ang mga bisita. Ngunit sila'y naiwan pa sa sala. Isay, wag mo munang buksan yan. Bukas na, ng umaga. Nakangiting pag-awat ng kanilang ina dahil bubuksan na sana niya ang regalo ng kanyang mga biyanan. Ano po ba yun ma'am? Marcel asked. Bukas malalaman niyo rin anak. Tugon ng ina. Excited na ako. Masigla namang tura ni Isay. Hindi naman nagpumilit si Isay at pareho ang dalawa na excited sa regalo ng kanilang mga magulang. Babe, alam kong pagod ka na. Gusto mo ba ng masahe? Tugon ni Isay sa malambing na tinig at kalalabas lang nito mula sa banyo. Gustong-gusto babe, pero baka pagod ka rin. Sagot niya rito. Hindi naman, kondisyon nga ako eh. Pagyayabang pa niya. Sige nga, masahe mo na nga ako kung kondisyon ka ba talaga? Nakangiting tugon nito sabay dapa niya sa kama. Ay oo nga, totoong kondisyon ng aking babe. Pagbibiro niya. O diba sabi ko sa iyo eh. Wika naman ni Isay na mas diniinan pa niya ang magpagkamasahe sa asawa para maramdaman ito ang kanyang lakas. I love you babe. Inaantok na to habang minamasahe pa rin siya ni Isay. I love you too daddy. Tugon niya rito. Biglang napabalikwas ang bangon si Marcel nang marinig niya ang katagang daddy. Babe, nakalimutan ko palang halikan at kamustahin ang aking kambal. Anito. Diyos ko naman, akala ko kung napano ka. Kinabahan tuloy ako sa'yo. Parang batang reaksyon ni Isay sabay hawak niya sa kanyang dibdib. Huwag ka nang kabahan. Mami, namiss lang kami ni Daddy. Wika naman ni Maricel sabay himas at halik niya sa tiyan ng asawa. Konting tiis na lang mga love. Love ni Daddy. Makakalaro na ninyo si Mami at Daddy. Dagdag pa nito. Salamat babe sa pag-asikaso mo sa babies natin. Kahit nasa loob pa sila, inalagaan mo na sila ng husto. Madamdaming saad ni Isay. Siyempre naman babe, aalagaan ko talaga sila at lagi kong ipapadama ang pagmamahal bilang amad nila. Tayong dalawa ang mag-aakay sa kanila para sa tamang landas. Ayaw ko rin na lumaki sila na mga spoiled brat. Dapat turuan natin sila sa tamang disiplina. Pahayag ni Marcel. Opo babe, gusto kong lumaki sila na tulad mo na sobrang mabait. Marespeto at hindi mapagmataas. Tura nito. Wow, ang sarap nun babe ha, nakakataba ng puso. Totoo naman babe. Saad niya rito sabay hilan niya sa matangos na ilong ni Marcel. Kinabukasan, maaga silang kinatok ng kanilang ina. At dahil tuloy pa si Marcel kaya ang buntis na ang bumangon. Good morning ma. Bati niya sabay halik nito. Good morning to si Marcel. Tulog pa ma. Kailangan na niyang bumangon dahil may pupuntahan tayo. Anang ina at nilapitan ng anak. Marcel, gising na anak at may pupuntahan pa tayo. Good morning ma'am. Bati ni Marcel sabay hila niya sa ina para yakapin. Bumangon ka na, may pupuntahan tayo. Saan po ma'am? Mamaya mo malalaman, bangon ka na. Okay ma'am, I love you. Napilitang bumangon si Marcel dahil kinukulit ito ng kanyang ina. Isay, wag mong kalimutang dalhin ang regalo namin sa inyo ha. Pahabol ng kanilang ina bago tutuloy ang lumabas ang kwarto. Opo ma. Good morning babe. Bating niya kay Isay. Good morning to babe, tayo na. Halika muna, hindi pa ako nakapag-good morning sa aking mga kiddos. Lumapit naman na buntis sabay tinuon niya ang kanyang maumbok na tiyan. Excited na ako sa kanilang paglabas babe.
Bandamdaming sabi ni Isay. Ako rin babe. Kaya kayong dalawa malapit na kayong lalabas. Kaya huwag kayong magkukulit dyan sa loob ha. Saan niya at hinimas ang tiyan nito. Lumabas na kayo dyan. Sigaw naman ng kanilang ina. Lumabas naman ng dalawa na ang kamay ni Maricel ay nasa bebang ng asawa. Saan ba tayo ma'am? Dad? Tanong ni Maricel. Diyan lang sa tabi-tabi. Tugon ng kanilang ama. Hanggang sa pumasok sila sa isang malaking subdivision. Wala namang ideya ang dalawa kung bakit sila nagpunta ron, ngunit si Maricel ay may duda na ang laman ng regalo ay isang susi ng bahay. Huminto ang kanilang ama sa tapat ng isang malaking bahay na may 2 palapag. Here we are, nakangiting sabi ng kanilang ama. Isay, buksan mo na regalo mo. Utos naman ng kanilang ina. Okay ma? Excited naman siya habang binubuksan ng maliit na regalo. Isang kulay pink na remote ang laman ng kanyang maliit na kahon. Ano to ma? Inosenteng tanong ni Isay. Babe, remote yan. Tugon ni Maricel. Pindutin mo to tapos tingnan mo kung saan ang iilaw na bahay. Anang ina. Pagpindot niya ay umilaw ang malaking bahay na nasa kanilang tapat. Hala! Tanging nasabi niya at lumaki ang kanyang mga mata na bahagya pang natulala. Dad, mama nung ibig sabihin nito? Gulat na reaksyon ni Maricel habang nagtatanong. Yes, sa inyong dalawa yan para makapagsimula na kayo ng malaking pamilya. Tara sa loob para makita nyo. Pahayag ng kanilang ama. Inalalay naman ni Maricel ang asawa at nagtungo ang mga ito sa loob ng bahay. Wow, ang laki naman nito. Salamat sa inyo dad, ma'am. Maluhaluhang sabi ni Isay sabay yakap sa biyan ng babae. At binadingan naman niya ang kanyang piyan ng lalaki sabay yakap rin nito. Masaya lang kami Melissa. Dahil nakita namin sa inyong dalawa ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Sana ipagpatuloy niyo ang katatagan sa inyong pagsasama. Lalo na ngayon na may paparating na kayong 2 anak. Wika na kanilang daddy. Opo dad, makakaasa po kayo na magiging mabuti akong ina at asawa. Tugon niya. Tayo na sa itaas para makita niyo ang mga kwarto. Anang ina. Na makapasok sila sa magiging bagong kwarto nila ay namangha ang dalawa. Babe, sobrang laki naman ito, nakakatakot. Pabulong na sabi ni Isay na napangiti naman si Maricel. Grabe talaga itong mga magulang natin babe. Sobrang bait. Parinig ni Maricel sa kanyang mga magulang at nanatiling nakangiti dahil sa sobrang saya. Oo nga babe, wala na akong masasabi sa kanilang kabaitan. Pag-isang-ay niya rito. Ayaw ba niyong silipin ang magiging kwarto ng mga apo namin? Tanong ng kanilang ina. Syempre sisilipin ma'am. Ganti naman ni Maricel. Sumunod ang dalawa at tinungo nila ng kabilang kwarto. Oh my God, grabe, sobrang ganda mama. Gulat na sa ni Isay dahil maganda ang disenyo ng kwarto pati ang kulay nito. Mami, Dad, payakap. Tanging nasabi ni Maricel at sa balikat ng kanyang mga magulang ay hindi niya maiwasan ang pagpatak ng kanyang mga luha. I love you mom, Dad. Thank you for everything. Madamdaming sabi nito. We love you too son. Tugon ng kanyang ama na mas sinigpitan ng pagkakayakap niya sa nag-iisang anak. Si Isay naman ay luha ang pinigbasan ng 3. Halik babe para mas happy family tayo. Halika. Nakangiting lumapit naman ng buntis at niyakap siya ni Maricel. Halos hindi lubos maisip ni Isay na sa isang iglap ay meron na silang sariling bahay. Hindi lang simpleng bahay kundi nabibilang sa matatawag na mayaman. Dahil sa tattoo niya ay nakakahalig ang bahay ng 5 milyon o mas tataas pa. Mag-arki na lang tayo ng mga tao para hakot ng inyong mga gamit, sabi ng kanilang ama. Sige dad, bukas pagkagaling ko ng trabaho hahanap ako ng mga tao. Hanggang sa makauwi na sila sa kondo at kasalukuyan nagbibigay si Isay. Dahil papasok pa siya. Babe, anong plano mo dito sa kondo? Tanong ni Isay. Ibibenta na lang natin to babe. Sayang naman, ang dami nating magagandang alaala dito. Malungkot niyang tugon. Oo nga babe. Pero hayaan mo na at doon na lang sa bago nating bahay babuo tayong muli. Mas magagandang alaala pa't kasama ang ating mga anak. Opo babe. Dahil may pasok pa si Isay kaya ang kanyang mga biyanan ang tumulong kay Maricel para magligpit sa kanilang mga gamit. Kinahaponan, pagkasundo ni Maricel kay Isay ay doon na siya inuwi sa bago nilang tahanan. Babe, nakakapanibago pa dito, she said. Hayaan mo babe, masasanay ka rin. Tugon naman nito. Yes babe. Sumapit ang buwana ni Isay dahil alam yun ni Maricel kaya umaga pa lang pumunta na sila sa ospital.
Kasalukuyang nasa loob ng labor room si Isay at kasama niya si Marcel dahil ito ang magpapaanak sa kanya. Kinakabahan ako. Wika ni Isay tumawak na mahigpit sa kamay ng asawa. Babe, don't worry. Ako naman ang magpapaanak sa iyo kaya nasisiguro kong safe ka. Tugon niya rito at hinalikan ng kanyang labi para palakasin ang loob nito. Opo, tura niya. Sinimulan ni Marcel ang pagpapaanak sa asawa. Dahil sa tamang ehersisyo niya ay hindi siya nakaramdam ng sobrang pananakit sa kanyang tiyan. Kumbaga'y pinaghandaan nila ni Marcel ang kanyang panganganak. Babe, hinga ka ng malalim ha. Utos si Marcel. Okay babe, relax and be ready. Dahil sa determinasyon ni Marcel ay walang takot niyang pinapaanak ang asawa. Sapagkat ito rin ang kanyang pinaguhugutan ng lakas. Pagkalipas ng 1 oras ay successful na nagsilang si Isay ng kanilang kambal. Ang tapang ng asawa ko? Nakangiting sabi ni Marcel sabay halik sa noo ni Isay. Nandyan ka kasi, nakarami at kakampi ko babe. May tiwala kasi ako sa iyo kaya nagiging matapang ako. Tugon ni Isay na nasa boses ang pagod. Eto ng kambal niyo, doktor. Saan ang 2 nurse at karga ang kanilang kambal? Thank you. Tugon niya sabay kuha sa isang sanggol na lalaki at inaabot niya sa asawa. Babe, tingnan mo si baby Mardy. Masayang inabot ni Marcel ang sanggol. Babe, ang cute ni Mardy. Kamukhang kamukha mo. Napaluhang sabi ni Isay. Kamukha nating 2 babe. Sa atin at pinatong niya ang isa pang sanggol sa dibdib ng asawa. Baby Marcy, ang ganda mo anak. My God babe, ang saya-saya ko. Hindi napigilan ni Isay ang kanyang damdamin at napahagulo nito. Shh, makakasama sa iyong pag-iyak. Dali-dali niyang hiyakap ang asawa upang pamamahiga. Hindi ko mapigilan eh. Nito. I love you babe. Salamat dahil binigyan mo ako ng 2 malulusog na anak. I love you too. Ang saya-saya ko talaga. Sabi ni Isay habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ako rin babe. Sobra-sobra at walang mapaglagyan. Ay, sandali lang babe. Picturean ko muna kayo at ang kambal para isend ko kina mami. Tugon nito na halata ang saya sa mukha niya. Okay babe. Bahagyang inayos si Marcel ang magulo niyang buhok at pinanasan ng kanyang mga luha at hinalikan ng kanyang ulo. Nasa dibdib ni Isay ang kambal at pinaharap yun ni Marcel sa kanya. Nang matapos ay agad niya itong pinadala sa mga magulang. Sobrang natuwa ang kanilang mga magulang na makita ang kanilang apo at hindi sila nagdadalawang isip na lumuwas sa Maynila para mabisita nila ang mga apo at si Isay. Kinabukasan, nakalabas din si Isay at pinsamantalang nag-hire si Marcel ang private nurse para masigurong maalagaan ng mabuti ang kanilang kambal. Dahan-dahan babe. Sambit ni Marcel habang inaalalayan si Isay patungo sa loob ng kanilang bahay. Babe, natawagan mo ba sila mommy? Si Dad ang tumawag babe, darating daw sila tonight. Okay. Magpahinga ka na muna babe at ako nang bahala sa kambal natin. Tura ni Marcel sabay ayos niya sa una ni Isay. Salamat malungkot naman niyang sabi. Ang kalungkot na sa mukha ni Isay agad na napunan ni Marcel. Babe, may problema ba? Tanong nito sabay upo niya sa gilid ni Isay at hinawakan ng palad niya. Hindi pa nga nakapagsalita si Isay ngunit pumatak na agad ang kanyang mga luha. Namiss ko lang ang aking pamilya. Napatawad na kaya nila ako? Iniisip pa kaya nila ako? Mga tanong ni Isay habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Babe, walang magulang na hindi marunong magpatawad sa mga anak. I'm sure na may miss ka rin nila. I'll promise to you na pagka-graduate mo sa kolehiyo pupunta tayo doon. Kung kinakailangan ako luluhod sa harapan nila gagawin ko para mapatawad ka lang nila. Lalong nahagulhol si Isay nang marinig niya ang sagot ng asawa. Salamat babe, napakaswerte ko na nakilala kita. Nasa'yo ako napunta. Walang pasabing yumakap si Isay sa kanya at umiyak sa balikat nito. Tadhana ang nagpatagpo na sa ating dalawa. Isipin mo na lang nang nangyari sa iyo nun ay merong dahilan. This is God's plan for us, he said. Sobrang thankful talaga ako kay God dahil maaga niya ako pinaranas ng isang malaking pagsubok at ngayon natuto na ako sa piling mo, sa pamilya mo. Dito ko na nasumpungan at tunay na pagpapahalaga, tunay na pagmamahal, madamdaming pahayag ni Isay. Tama na sa pag-iyak, hindi yan makakabuti sa'yo. Sige na matulog ka na. Sabay punas siya sa luha ng kanyang asawa. I love you babe, she said. I love you too babe. Iwanan mo na kita saglit Pupuntahan ko muna ang mga kambal sa kabilang kwarto. Paalam ni Marcel.